Tahimik ang hapon sa maliit na baryong tinitirhan ni Liam Argente. Sa labas ng kanilang simpleng bahay, nakasabit ang isang pares ng itim na sapatos na ginagamit niya mula grade 7 hanggang grade 10. Hindi ito mamahalin, pero matibay. At iyon ang mahalaga sa kanyang mga magulang. Para kay Liam, normal lang ang ganitong buhay. Hindi sila mayaman, pero hindi rin sila naghihirap. Kumakain sila ng 3 beses sa isang araw, may sariling bahay, at may sapat na pera para sa tuition niya. Pero may isang bagay na lagi niyang napapansin. Hindi siya kailanman nakatanggap ng anumang luho. Tuwing birthday niya, hindi siya nakakaranas ng balloons, malalaking cake, o party na katulad ng mga kaklase niyang halos may pa-event sa buong barangay. Sa kanila, pansit lang at maliit na cake ang handa. Minsan nga mamunlang at soft drinks na may nakalagay na Happy Birthday Liam. Pero kahit ganoon, naroon ang tatay niyang si Mang Marco at nanay niyang si Aling Reyna. Nakangiti, kumakanta ng simpleng happy birthday. Walang enggranding selebrasyon, pero puno naman ng pagmamahal. Sa paaralan, madalas siyang nakakakita ng mga kaklase niyang may bagong sapatos. Yung iba, nag-aaway pa kung alin ang gagamitin para sa araw na yon. Pero si Liam, tahimik lang. Iniisip niya kasi na basta hindi pa butas ang sapatos niya, ay hindi siya bibilhan ng bago. Isang araw, habang naglalakad sila pauwi, napansin ni Chiro, ang kaibigan niyang may pagkaprangka, ang kanyang sapatos. "Pre, yan pa rin ang gamit mo. Ang tagal na niyan ah," natatawang sabi ni Chiro. Ngumiti lang si Liam. "Matibay pa naman to eh. Pero bro, ikaw na nga lang ang nag-iisang anak. Pero bakit hindi ka mabilan ng mga bago? Hindi ba okay ang trabaho ng mga magulang mo?" Napatingin si Liam sa kaibigan. "Okay naman, pero baka mas may kailangan pa." "Ay naku pre," sagot ni Jiro habang umiiling. "Kung ako ang nag-iisang anak, siguradong spoiled talaga ako. Dapat pinapamper ka nila." Walang sinabi si Liam, pero ang salita ng kaibigan ay unti-unting tumusok sa isip niya. Bakit nga ba ganoon? Hindi naman sila mukhang walang pera. Laging maayos ang damit ng kanyang tatay papunta sa trabaho. May bagong uniforme ang nanay niya tuwing may meeting sa opisina. At hindi sila nagkukulang sa pagkain o gamit sa bahay. Sa tuwing makikita niya ang kanyang mga kaklaseng may bagong phone, bagong bag, o bagong jacket, tahimik niyang tinatanong ang kanyang sarili. Bakit ako hindi? Wala naman siyang galit sa kanyang mga magulang, pero may mga katanungang hindi niya masabi. Pakiramdam niya kasi, baka magmukhang mabigat sa pamilya kung hihiling siya ng higit pa sa kailangan. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang nanay niyang naghuhugas ng pinggan at ang tatay niyang nag-aayos ng uniforme para sa susunod na araw. "Anak, kumain ka na," sabi ng nanay niya. Ngumiti si Liam, pero may gumugulong tanong sa kanyang puso. Gusto niyang magtanong, ngunit hindi niya alam kung papaanong sisimulan. Habang kumakain sila ng hapunan, isang karaniwang gabi, karaniwang pagkain, karaniwang buhay. Napaisip si Liam. May hindi ba ako alam? O ganito lang talaga kami? At sa gabing iyon, unang pumasok sa isip niya ang matagal ng tanong. Bakit nga ba ganoon ang trato sa kanya ng kanyang mga magulang? Ang tanong na masasagot lamang pagdating ng tamang panahon. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi nawala sa isip ni Liam ang sinabi ni Jiro. Habang lumalaki siya, mas nagiging malinaw ang pagkakaiba niya sa mga kaklase. Hindi dahil mahirap sila,
Kung hindi dahil tila may limitasyon ng lahat ng ibinibigay sa kanya. Hindi siya pinapabayaan, pero hindi rin siya hinahayaang magluho. Lagi siyang nasa gitna. Pagpasok niya ng senior high school, mas napansin niya ang mga pagbabago sa paligid niya. Ang mga kaklase niyang dating simple, biglang nagkaroon ng mga bagong cellphone. Yung iba, may brand new shoes pa, jacket, at iba pang mga gamit. Kahit wala pang 2 buwan mula nang pumasok ang mga ito. Pero siya, nakaayos pa rin ang sapatos na kasama niyang lumaki. Medyo may gasgas, pero buo pa. May mga pagkakataon pa nga na parehong sapatos ang suot niya, pati sa special programs, dahil yun lamang ang meron siya. Isang araw, habang nag-aayos sila ng group work, napansin ni Jiro ang luma na naman niyang bag. "Bro, kailan ka ba bibili ng bago?" Tanong nito. "Saka na siguro bro." "Ano ba kasi? Ayaw lang ba ng parents mo na gumastos? Grabe no, ikaw na nga lang ang nag-iisang anak." Hindi nakasagot si Liam. Napatingin lang siya sa sahig. Pag-uwi niya, naglalakad siya sa kahabaan ng kalsada. Pinagmamasdan ng mga bahay ng mga kapitbahay. May bagong pintura, may bagong sasakyan, may mga batang may bagong laruan. Sa kanila, luma pa rin ang kortina, luma ang sopa, luma ang halos lahat ng gamit. Pero maayos naman ang mga ito. Malinis, walang hiwa o putas. Parang ganito rin ang pagpapalaki sa kanya. Walang sobra, walang kulang, palaging sapat lang. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang kanyang inang nagtatali ng mga resibo sa mesa. "Nay?" Mahina niyang tanong. Halatang nag-iipon ng lakas ng loob. "May pera pa ba tayo?" Napatingin sa kanya si Aling Reyna. Bahagyang nagulat. "Bakit mo naman natanong, anak?" "Oo naman, may pera tayo, anak. Bakit? May kailangan ka ba?" Ay, wala naman po, Nay. Tinatanong ko lang po." Ngumiti ang kanyang ina. "Huwag kang mag-alala sa pera namin ha. Basta tuloy ang pag-aaral mo, anak. Ang mahalaga ay kumpleto ka sa pangangailangan mo." Yun ang problema. Pangangailangan lang ang laging binabanggit. Hindi matanggal sa isip niya ang salitang iyon. Pangangailangan. Hindi luho. Hindi kasiyahan. Hindi kahit paminsan-minsang reward. Bakit parang may limitasyon ang mundo niya? Kinagabihan, habang natutulog ang mga magulang niya, nakahiga siya ngunit gising ang kanyang isip. Tuwing naiisip niya ang buhay niya, bumabalik ang boses ni Jiro. "Kung ako ang nag-iisang anak, ako ang hari sa bahay." Pero sa kanila, hindi ganoon. Hindi siya pinalaki bilang prinsipe. Parang ordinaryong bata lang sa karaniwang pamilya. Minsan, nahuhuli niya ang sarili na naiinggit sa mga kaklase. Hindi dahil sa material na bagay, kung hindi dahil sa pakiramdam na may mga magulang na handang magbigay ng sobra para mapasaya sila. Gusto niyang itanong sa mga magulang niya, "Hindi niyo po ba ako mahal tulad ng ibang magulang?" Pero natatakot siya. Baka masaktan ang nanay niya. Baka mapagalitan siya ng kanyang tatay. At higit sa lahat, baka mali ang iniisip niya. Sa pagdaan ng mga araw, imbes na masagot ang mga tanong niya, mas lalo itong lumalim. At doon niya naunawaan, hindi lahat ng tanong ay kayang sagutin kaagad. Ang ilan, kailangang hintayin ang tamang panahon. Pero sa puso ni Liam, nagsisimula ng mabuo ang pagdududa na maghahangad ng kasagutan balang araw. Sa wakas, nakatapos si Liam ng senior high school. Kahit na simple lang ang graduation celebration nila. Spaghetti, pritong manok at isang maliit na cake na may icing na halos mabura na. Ramdam niya ang saya at pagmamahal ng kanyang mga magulang. At gaya ng dati, sapat lang ang lahat. Nang panahon na para pumili ng kurso, pinili niya ang accountancy. Hindi ito madali.
Ngunit determinado siyang hindi sayangin ang paghihirap ng kanyang ama at ina. Tuwing gabi, habang pinipilit niyang unawain ang mga balance sheet at tax computations, naririnig niya ang tatay niyang si Mang Marco sa sala. Umiidlip habang suot ang pagod na uniforme. Ang kanyang ina namang si Aling Reyna ay nagkakape habang nagbibilang ng resibo sa gilid ng mesa. Doon niya naunawaan na kahit hindi siya ibinibili ng luho, ibinubuhos naman nila ang oras, lakas at pagod para sa kanya. Nakagraduate si Liam ng kolehiyo ng may dangal. Hindi man top student, pero malinis ang record at puno ng sipag ang pangalan niya. Sa araw ng kanyang graduation, suot niya ang kanyang lumang sapatos na minsan niyang ipinangako sa sarili na papalitan niya kapag nakapagtrabaho na siya. Ngumiti ang mga magulang niya habang pinipicturean siya. Pero gaya ng nakasanayan, sila na ang nagdala ng pinakamurang kapalit ng bouquet, isang simpleng box ng brownies. Nang magkaroon siya ng unang trabaho bilang junior accountant, halos hindi siya makapaniwala. Masaya siya, hindi para sa sarili, kung hindi dahil sa wakas, ay makakapag-abot na siya ng pera sa kanyang mga magulang, tulad ng ibang anak. Nang matanggap niya ang unang sweldo, agad siyang bumili ng maliit na kahon ng donuts para sa nanay niya at isang malamig na soft drinks para sa kanyang tatay. Pag-uwi niya, iniabot niya ang sobre na may 5% ng sweldo niya. Ngunit laking gulat niya nang tanggihan nito ng kanyang ama. "Ay anak, hindi mo kailangan niyang ibigay sa amin," sabi ni Marco habang nakangiti. "Pa, para po sa inyo yan, kahit po papaano," umiling ang kanyang ama. "Hindi mo kami obligasyon anak. Habang kaya pa namin, kami ang gagastos para sa sarili namin." Maging si Reyna ay nakisawsaw. "Ilagay mo sa ipon mo anak. Gagamitin mo yan sa kinabukasan mo." Hindi na lamang kumibo si Liam. Ayaw niyang maging disrespectful. Pero habang kumakain sila ng hapunan, iniisip niya kung bakit ganoon. Ang ibang anak, halos pilitin pang magbigay. Ang ibang mga magulang ay halos sapilitan pang nanghihingi sa kanilang mga anak. Pero siya, hindi man lamang tinatanggap ang kanyang ibinibigay. Lumipas ang mga buwan, ginawa na niya ang nakasanayan. Linggo-linggo niyang inaabutan ng parents niya. Ngunit napapansin niyang inilalagay lang ng mga ito sa lumang kahon sa loob ng cabinet. Hindi ginagalaw, hindi ginagastos. Doon nagsimulang sumibol ang mas matinding pagtataka. Bakit? Ano ang rason? Ano ba ang hindi ko alam? Mga tanong sa isip ni Liam. Minsan, naisip niya, ano ba ang pagkukulang ko noon? Meron ba silang hindi sinasabi sa akin? Sa halip na luminaw ang mga tanong sa isip niya, mas lalo pa itong naging misteryo. At habang patuloy siyang nagsisikap sa trabaho, hindi niya alam na unti-unting nabobuo ang sagot na magpapabago sa buong pananaw niya sa buhay. Sa paglipas ng mga taon sa kanyang trabaho bilang junior accountant, nagsimulang mas maging maayos ang routine ni Liam. Unti-unti siyang na-promote, unti-unting tumaas ang kanyang sweldo, at unti-unti ring lumawak ang mundo niya. Sa kabila ng mga tanong na hindi pa rin niya masagot patungkol sa kanyang mga magulang, nag-focus si Liam sa pagbuo ng sarili niyang pangarap. Isang araw, sa isang event na inorganisa ng kumpanya, nakilala niya si Mila Soriano, isang nurse na inimbitahan bilang speaker patungkol sa mental health awareness. Simple ang bihis nito, mahinaong magsalita at may kakaibang lambing sa boses na agad na umagaw ng pansin niya. Nang magkausap sila, hindi niya akalaing may ganitong klaseng connection siyang mararamdaman. Natural, magaan, at walang halong pagpapakitang tao. Nagpalitan sila ng number, nagkita ng paulit-ulit, at hindi nagtagal, ay naging magkaibigan. Mula sa simpleng sabay kumain pagkatapos ng shift, nauwi iyon sa mas malalim na usapan. Mga pangarap, takot, at kwento ng pamilya.
At sa unang pagkakataon, nakapag-open up si Liam patungkol sa pagpapalaki sa kanya. Hindi ako lumaki sa luho, sabi niya habang naglalakad sila pauwi. Pitpit ang kanilang milk tea. Masama ba yun? Tanong ni Mila, nakangiting bahagya. Hindi naman, pero minsan iniisip ko, bakit ganun? May trabaho naman ang mga magulang ko, pero sapat lang palagi. Sagot ni Mila. Baka may dahilan, hindi lang nila sinasabi. Hindi niya alam kung bakit, pero tumama sa kanya ang sinabi nito. Para bang may nais hintayin ng kanyang puso, pero hindi pa dumarating ang sagot. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, mas nakilala ni Mila ang pamilya ni Liam. Madalas silang dumalaw sa bahay ni Marco at Rina. At kahit simple lamang ang pagkain, masaya ang ambience. Laging naghahain ang nanay niya ng tinola at sinigang na baboy. At laging may kwento ang tatay niya patungkol sa trabaho. Napapansin ni Mila ang disiplina sa tahanan. Walang magarbong gamit, pero maayos at malinis. Lahat ay may ayos at nakalaan. Ang ganda ng pagpapalaki sa iyo, Liam. Sabi niya minsan. Hindi man sa luho, pero puno ng direksyon. Napangiti si Liam pero may bahagyang bigat sa puso niya. Siguro nga, pero hindi ko pa rin naiintindihan ng lahat. Habang lumilipas ang mga buwan, pinag-usapan nila ni Mila ang pagpapakasal at buhay na nais nilang buuin. Dahil dito, mas naging masipag si Liam mag-ipon. Tuwing inaalok niya ang mga magulang ng pera, lagi namang parehong sagot ang naririnig niya. Anak, sabi ni Mang Marco minsan, ipunin mo yan ha, sa'yo yan. Tama ang papa mo anak, dagdag ni Aling Rina. Hindi kami kukuha ng kahit na anong pera mo. Pera mo yan anak, para sa kinabukasan mo. Habang tumatagal, napapansin ni Liam na lagi nilang inuulit ang salitang kinabukasan. Parang may kahulugan, parang may inihahanda, pero hindi niya alam kung ano. Sa likod ng mga ngiti at simpleng hapunan, may sikreto pala silang iniingatan. Isang sikretong magpapaliwanag sa lahat. Isang araw na hindi niya inaasahang darating. At habang lumalalim ang pagmamahala nila ni Mila, mas lumalapit siya sa sagot na matagal na niyang hinahanap, ngunit hindi pa niya alam. Dumating ang araw na matagal nang pinaghahandaan ni Liam at Mila. Ang kanilang kasal. Simple lamang ang handaan, tulad ng gusto nilang dalawa. Hindi grande, hindi maluho. Isang maliit na garden event kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Masaya si Liam habang pinagmamasdan ang mga magulang niyang nakangiti mula sa gilid. Nakita niya ang pagod, ngunit masayang mukha ni Marco at Rina. Para bang sila mismo ang kinakasal. Matapos ang kasal, lumipat sila ni Mila sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Plano muna nilang mag-ipon bago magpatayo ng bahay. Sa unang linggo ng kanilang pagsasama, tinutulungan sila ng kanilang mga magulang sa pag-aayos. Halos araw-araw ay may dalang mga ulam sina Marco at Rina, kagaya na lamang ng tinola, kare-kare, o kahit simpleng pritong isda. Wala mang malaking regalo, pero sapat ang presensya nila para maramdaman ng bagong mag-asawa ang pagmamahal ng pamilya. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga natarang kahon, napansin ni Mila ang isang lumang envelope na may sulat na, "Huwag bubuksan hanggat hindi pa kasal." Nagtaka si Liam. "Hindi ko alam to ah," bulong niya. Hinawakan ni Mila ang kamay niya. "Buksan mo na, baka importante yan." Sa pagbukas niya ng sobre, tumambad ang isang makapal na peraso ng papel. Isang bank passbook na may pangalan niya. Nang makita niya ang balanse, napaupo siya. Hindi siya makapaniwala. Nakaipon sila ng halos 5 milyon. Hindi niya naitago ang pagkalito. Saan galing to? Tanong niya, halatang nanginginig. Agad nilang tinawagan ng mga magulang niya at inimbitahan sa apartment. Pagdating nila, magaan ang ngiti ni Aling Rina, pero tila alam na nitong magtatanong si Liam. Umupo sila sa maliit na sala
at doon tuluyang nabuksan ang matagal na niyang gustong malaman. Nay? Tay? Ano po to? Tanong ni Liam na halos mabiyak ang boses. Umupo si Mang Marco sa tapat niya. Mabagal, parang may bigat ang bawat galaw. Anak, lahat ng iniabot mong pera noon, lahat ng sweldo mong ibinibigay, pati yung mga dapat naming gastusin sa'yo noong bata ka pa, hinulog namin sa ipon mo. Napakunot ang noo ni Liam. Pero bakit po? Hindi niyo po ginagastos kahit piso? Kahit noong kailangan niyo? Sumagot si Aling Reyna. Hawak ang kamay niya. Anak, pinalaki ka naming hindi maluho. Dahil ayaw naming masanay ka sa madaling bagay. Gusto naming matuto kang pahalagahan mo ang pinaghihirapan. Hindi namin sinabi kasi baka isipin mong hindi ka mahalaga. Pero anak, ikaw ang dahilan kaya kami nagsikap. Ikaw ang dahilan kaya kami nag-iipon kahit noong bata ka pa. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Liam. Nay, akala ko dati, mas kaunting halagang binibigay niyo sa akin. Pero, huminga siya ng malalim. Lahat pala, para sa akin at para sa kinabukasan ko. Tumango si Mang Marco. At hindi lang yun anak, may isa pa. Inilabas nito ang isa pang maliit na sobre. Para ito sa pagbuo mo ng pamilya. Hindi ka namin ginagastos sa noon. Dahil gusto naming pag nag-asawa ka, hindi ka mag-uumpisa ng wala. Kinabahan si Liam. Pagbukas niya, nakita niya ang dokumento ng retirement fund ng kanyang mga magulang. Mahigit 2 dekada nila itong pinag-ipunan. Tay, Nay, bakit pa dito? Ngumiti si Aling Reyna. May luha sa kanyang mga mata. Para hindi mo kami problemahin balang araw anak. Para makapag-focus ka sa asawa mo, sa mga magiging anak mo, sa pangarap mo. Sa sandaling iyon, parang nabuksan ang lahat ng tanong ni Liam mula pagkabata. Hindi siya tinuruan ng luho. Tinuruan siya ng halaga. Hindi siya pinagkulangan. Hinubog siya. Hindi siya minahal sa paraan ng iba. Pero minahal siya ng may mas malalim, mas tahimik, at mas panghabang buhay. Maya-maya ay nagsalita pa ulit ang kanyang ina. Ayaw naming lumaki kang umaasa sa material na bagay anak. Para lamang maramdaman mong sapat ka. Gusto naming lumaki kang may disiplina, may paggalang sa pinaghirapan, at marunong magpahalaga sa pera. Tumango ang kanyang ama. Hindi tayo mayaman, pero hindi rin tayo naghihirap. May sapat tayo para mabuhay ng maayos. Pero ayaw naming maging dahilan ng pera para mawala ang direksyon mo anak. Maraming bata ang lumaking maganda ang buhay, pero hindi marunong magsikap. Ayaw naming mangyari yun sa'yo. Para bang biglang bumalik sa isipan ni Liam ang lahat-lahat. Ang tanging pares ng sapatos, ang simpleng handaan tuwing kaarawan, at ang allowance na laging sakto lang. Noon, akala niya'y kulang. Akala niya'y may pinipigil sa kanya ang kanyang mga magulang. Pero ngayon, parang luminaw na ang dating malabo. Napaluha si Liam. Hindi niya mapigilang umiyak ng tuluyan. Tumayo siya at niyakap ang kanyang mga magulang ng maigpit. Yakap na punong-puno ng pasasalamat. Yakap na may kasamang pag-unawa. Yakap na nag-aalis ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Nay, Tay, salamat po. Hindi ko alam kung paano ko kayong mababayaran sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Hinaplos ng kanyang ina ang likod niya. Hindi mo kami kailangang bayaran anak. Ang tanging hiling lamang namin ay maging mabuti kang tao. At yun ay natupad mo na. Alagaan at mahalin mo ang magiging pamilya mo anak. Matapos ang araw na yon, ginamit nga nila ang ipong ibinigay sa kanila ng kanyang mga magulang. Ang perang inihanda ng mga ito para sa kanya. Ginamit nila ito sa pagsisimula ng kanilang tahanan. Bawat gamit, bawat peraso ng muebles,
Bawat maliit na bagay na kanilang binili, may bakas ng pagmamahal at pagtitipid na mayroong direksyon. Hindi ito sobrang rangya, pero punong-puno ng kahulugan. Nakabili sila ng bahay, nakabili ng sasakyan, at nakabili ng mga bagong gamit. Na-realize ni Liam na yung mga bagay na wala siya noon ay pinag-ipunan pala ng kanyang mga magulang para sa ngayon. Mga gamit na hinihiling niya noon na mas kakailanganin pala niya sa ngayon. Nang dumating ang kanyang mga magulang sa kanilang bagong bahay, nakita ni Liam ang ngiti nila. Walang bigat sa muka, walang halong pag-aalala. Simpleng ngiti na nagsasabing, "Tama ang lahat ng ginawa namin." Sa sandaling iyon, unti-unting bumalot ang init sa dibdib ni Liam. Naiintindihan niya na ang lahat ng limitasyon. Lahat ng pagtanggi sa luho noon ay ginawa para sa kabutihan niya. "Nay, Tay," pulong niya sa sarili. Hawak ang kamay nila. Ngayon ko lang tunay na naramdaman. Ito pala ang tunay na pagmamahal. Hindi luho, ngunit paghahanda. Habang nagdiriwang kasamang pamilya at mga kaibigan, nagpasya si Liam. Ipinangako niya sa sarili na ang pagpapalaki sa magiging anak niya ay hindi nakabase sa material na bagay, kung hindi sa disiplina, pagmamahal, at wisdom na natutunan niya mula sa kanyang mga magulang. Ang bawat yakap, bawat aral, bawat simpleng pagtuturo ng tamang pag-uugali, yon ang kanyang magiging pamantayan. Sa gitna ng selebrasyon dahil sa kanilang bagong bahay, lumapit siya sa kanyang mga magulang at may malalim na paghinga at sinabi, "Nay, Tay, hindi ko man po naranasan ang luho, pero naranasan ko po ang pagmamahal na may direksyon. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin." Ngumiti si Mang Marco at Aling Rina. Proud na proud sila sa kanilang anak. Sa gabing iyon, habang tumatangis ng tuwa si Mila, habang nagsasayawan ng mga bisita, si Leah may tahimik lamang na nagmumuni-muni. Naiintindihan niya na ang totoong kayamanan sa buhay. Hindi ito nasusukat sa material na bagay. Ang tunay na yaman ay disiplina, respeto, at kalidad ng pagpapalaki. Ang mga bagay na maaasahan niya sa bawat hakbang ng kanyang buhay at ang may papasa rin niya sa susunod na henerasyon. At sa simpleng hapunan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, ramdam niya ang kapayapaan ng puso na alam niyang siya ay minahal ng tama, minahal ng may direksyon, at minahal ng may pangmatagalang plano. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi nasusukat ang pagmamahal ng mga magulang sa dami ng ibinibigay nilang luho, kung hindi sa tahimik at matyagang paghandang ginagawa nila para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ang tunay na yaman ay ang disiplina, paggalang, at kalidad ng pagpapalaki, hindi ang material na bagay. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!